Doc Allen to give his opening statement. Isang mapagpalang umaga po para sa ating lahat. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Dr. Allen Kurt Valdez or Kino Valdez, isa pong rural health physician ng Mlang North Cotabato. At ang Doctor to the Barrio program or DTTB ay isang konkretong programa po ng Department of Health na kung saan binibigyan natin ng daan yung mga hindi masyadong nabibigyan ng mga lugar ng mga serbisyong medikal. So, ito pong DTTB program ay sumasang-ayon po, umaalinsunod sa ating thrust na kung saan binibigyan natin ng quality medical healthcare services yung mga liblib at malalayong lugar. So, back in the year 1990s, nasimulan po itong programa na ito last 1993. At ito po ay alinsunod sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa dahil hindi po pantay yung pagka-distribute o distribusyon ng mga doktor sa ating bansa. Kaya po may DTTB. Ito po ay iminungkahi at inilunsad ng dating nooy Secretary of Health na si Dr. Juan M. Flavier. No? So nakita niya na sobrang ang daming lugar na wala pa masyadong doktor o mga municipal health officers or mga resident doctors. Kaya binigyan niya ng lunas sa pamamaraan po ng DTTB program. Thank you po, Doc. No? So we are very glad to hear na may mga deployed na doctors na po, especially doon sa ating mga far-flung communities. So next question po, Doc. Sino-sino po ang maaaring sumali sa DTTB program at ano po ang kwalifikasyon ng isang aplikante? Well, basically, first and foremost, you need to be a Filipino citizen. No? Kinakailangan na isa kang Pilipino dito sa ating bansa na nagseserbisyo. Pangalawa, you have to be licensed physician. Kinakailangan, doktor ka na meron kang updated and valid na PRC license. And number 3, you have to be physically and mentally fit kasi madedestino ka sa mga GIDA areas, yung mga geographically isolated and disadvantaged areas ng lipunan. Number 4, I think isa sa mga kwalifikasyon is kailangan buo ka sa sarili mo na maglingkod. You have to be committed and dedicated, especially in public service. Kasi ang daming suliranin, ang daming problema on the grounds na kailangan nating solusyonan. Doc, this is an ad-lib question po. No? Yes. When we say doctors to the barrio, ano pong proportion nito sa doctors? Ilang barrio po yung covered ng isang doktor? Well, technically, meron tayong fact dito sa may DOH na programa na kailangan meron tayong 1:20,000 na ratio population ng doctor to population ratio. So, kapag ang isang lugar ay merong 100,000 na population, kinakailangan 1:20, so limang doktor yung pwedeng maglingkod sa bayan na yan. So, kinakailangan talaga na maraming doktor na maitalaga sa mga doctorless areas kasi kawawa yung mga Pilipino rin. Ayun. So, napakalaking tulong po, no? Especially those na walang access. Ngayon, talagang may access na sila. So, gaano po katagal ang pananatili ng isang DTTB doctor sa area po? Yung pananatili po ng DTTB doctor sa area, sa ground, kapag may na-deploy na is minimum of 3 years. Noon, pwede ka pang mag-extend, no? Pwede ka pang mag-extend ng 1 year, depende sa kasunduan ng LGU at ng Department of Health. Pero ngayon, sa dinami-dami ng mga scholars ng DOH, parang mas pinaprioritize natin yung mag-return service ang mga DOH scholars sa pagiging doctor to the barrio. At kapag 3 years, parang stricto na sila na dapat 3 years ma-move na natin agad. Kasi ang daming mga return service na mga applicants or mga scholars ang pwedeng maglingkod na as DTTB pa rin. So, 3 years. 3 years po. So, Doc, when it comes naman po sa pagpili ng mga location na pagde-deployan ng ating mga doctors, paano po pinipili ni DOH ang mga lugar? May tinatawag tayo, Ma'am Au, no, na health needs assessment. So, yung DOH, tinitignan niya if yung lugar na yun ba ay ang daming mga problema o suliranin, especially sa mga health outcomes. So, tinitignan niya kung ito bang lugar na to ay may nakadestino ng resident doctor or municipal health officer. Tinitignan din ng DOH if itong lugar ba na ito ay sobrang baba ba ng kanilang mga
health outcome or coverage is in terms of immunization or vaccination status, maternal care, etc. Tinitignan din ang munisipyo or ang mga lugar, if ever itong mga baryo ba na ito is mataas ang antas ng kanilang mga mortality rates, mga sakit, or mga infectious diseases, communicable or non-communicable. Tinitignan din ng DOH if napabilang itong lugar na to sa mga GIDA areas or mga geographically isolated and disadvantaged areas. Tinitignan rin ng DOH if itong lugar na to, willing ba yung munisipyo nila o yung LGU nila na tumanggap ng doctor to the barrio kasi it's a shared responsibility between DOH and LGU. So may mga responsibilities na kailangan na ihalal na iganapin ang DOH, meron din yung mga counterpart ng LGU. So ang daming qualities ng mga pook o mga lugar na pwedeng tignan ng DOH. Pwede rin naman kasi na yung lugar na yon is depende sa kumbaga sa pinansyal na kakayahan ng lugar kung ikaw ba ay first to 6th class municipalities. Priority-wise, tinitignan ng DOH yung mga 4th to 6th class municipalities, yung mga siguro ito yung mga lugar na hindi masyadong nakakaipon ng pinansyal. Ito rin yung mga lugar na hindi masyadong kaya na i-finance yung mga local health facilities natin. Ito yung mga lugar na kung saan sobrang malalayo, nasa bukid, nasa ilog, or nasa coastal areas, or ito yung mga lugar na ang daming mga minority groups natin no, na tinatawag. So, pwede rin namang tignan ng DOH na pwedeng bigyan yung mga first-class municipalities. In fact, kung saan ako nanggaling, yung Mlang North Cotabato, it's a first-class municipality. However, yung exception natin doon is sobrang dami ng population namin. So we have 100,000 plus population and yet we only had 2 doctors then. Kaya minungkahi ng aming Municipal Health Officer na si Dr. Glicerio Sotea Jr. sa aming Alcalde Mayor, sa aming Mayor noon na si Mayor Russell Abonado na kung pwede, mabigyan natin, mag-apply tayo ng DOH na DTTB program para mabigyan at masolusyonan yung mga programang kinakaharap namin sa aming society or sa aming community sa Mlang North Cotabato. So si LGU, they need to apply? Yes po. Alright. Tapos binibigyan pa ng DOH, kumbaga nire-recommenda ng ating Regional Health Office, yung mga municipalities or yung mga lugar, saka i-approve ng Central Office. Ayun. So, kailangan talagang undergo ng process, Doc, before tayo de-deployan ng health professional po. So, Doc, since you are awarded as the most outstanding DTTB doctor, no? Ano po ang usually na hamon na kinakaharap ng isang doktor, especially if nade-deploy po tayo doon sa mga medyo malalayong areas, Doc? Ang daming mga hamon na kinakaharap ng Dr. Talabarrio. Well, I cannot speak on behalf sa mga ibang DTTBs na na-assign sa iba't ibang regions ng ating bansa. Pero siguro, ang mga general na lang siguro ng mga problema na kinakaharap is, number 1, yung lokasyon talaga at accessibility. Kasi the mere fact na na-assign ka po doon sa may GIDA area or sa may lugar na yon, meron tayong mga problema sa transportasyon, problema sa komunikasyon o sa mga signals, no, na essential naman talaga sa pagpapahatid ng mga serbisyong medikal. Nagiging problema rin kapag meron tayong mga tinatawag na bureaucratic at mga systemic challenges sa mga munisipyo, hindi inaasahan na merong mga political interference, no? Kunyari, hindi gusto ni Mayor or kunyari pinapakialaman ng mga local officials yung mga desisyon sa mga health center, no? So, nagiging challenge siya kasi mas alam ng mga taga-health sector yung mga pangangailangan, no? So, dahil dyan, hindi ko sinasabi na ito yung sa amin because I am very blessed to be deployed sa isang napaka-supportive na government, no? But hindi natin dapat kaligtaan or maging aware tayo na hindi lahat ng mga munisipyo ay kagaya sa amin, no? May mga fellow Dr. Talabarrios ako na may mga challenges talaga na kinakaharap, bureaucratic or systemic man yan, na may mga political interference. Isa rin sa mga challenges na tinitignan namin is yung mga kakulangan din sa pondo, kakulangan din sa may supply, sa mga supply natin sa medisina, sa mga health facilities.
At kakulangan din sa manpower. Kaya tayo merong mga ganitong programa kasi kakulangan din talaga sa manpower. So, hindi naman lahat ng mga LGU is super blessed, no? Hindi lahat ng mga LGU kakayang pondohan lahat ng mga programa na pwede naming isuggest sa health center. So, yun din, naging challenge din siya yung mga distribution and recalibration ng funding namin sa LGU o realignment ng mga services. So, bukod dun sa may sa may mga ganong technicalities ng mga problema din actually ng ng DTTB, yung physical at emosyonal na burden na dinadala ng isang DTTB kasi the mere fact na malayo ka sa pamilya mo, no? The mere fact na ina-assign ka dyan sa isang GIDA area, sobrang layo, sobrang kitid, at sobrang limitado yung mga serbisyo at mga basic essential services. So, it takes a toll on our mental health talaga. So, may mga nade-depress, merong nagkaka-breakdown or stress, kumbaga nasi-stress lalo, no? So, may physical din na hamon sa amin kasi kinakailangan you have to be physically fit. Kapag harap ka sa isang barangay o sa isang baryo, hindi kailangan talaga na super strong, no? May endurance ka sa pagtahak ng mga daan, sa pag-akyat ng mga bundok, sa mga pag-cross ng mga ilog, mga ganun. Kakaharapin mo yan kasi ang dami-dami nating mga tao or mga mamamayan na namamatay na lang na hindi nakakakita ng doktor. So yun yung challenge sa amin as DTTBs. Sa part po ninyo, connected po dun sa sinagot ninyo, ano po yung mga pagsasanay or examinations po ba? Yung before po kayo makonsider as DTTB, may set of qualifications po? Or paano po kayo naghahanda before i-deploy sa area? Okay, magandang tanong yan, Ma'am Au, no? So, sa amin as DTTB, before kami ma-deploy, may orientation naman kami, no? So, doon sa orientation, it takes around 4 to 6 weeks or isang buwan na paghahanda. Meron kaming mga pre-deployment trainings, no? And seminars in terms of pakikipagkapwa, pakikipag-ugnayan, communication skills, kailangan i-enhance, yung community diagnosis, no? Tinitignan namin, ina-assess namin prematurely or ina-assess namin una yung komunidad na tatahakin namin, tinitignan namin ano pa ba yung mga problema na kinakaharap ng komunidad na susulungan namin, ano pa ba yung mga dapat naming magawa, ano pa ba yung dapat naming maibigay na services beyond our expected roles and responsibilities. Doc, sa buong Sorsogon region, do we have data po if ilan po ang DTTB natin na doctors? Halos lahat ng municipality meron tayong DTTBs, no, sa ating Sorsogon region. Pero may mga iilan na lang na wala pa. Siguro tinitignan pa ng DOH yung mga ibang qualifications ng mga lugar natin. Pero meron tayong data po as to how or ilan yung definite number talaga ng DTTBs. Sa whole region, Sorsogon, 45 DTTBs ang meron po tayo. Ayun, thank you so much po. Next naman po, Doc, paano naman po sinusukat ng DOH ang epekto o tagumpay ng DTTB program sa ating mga komunidad? Paano sinusukat? Tinitignan ng DOH kapag naging successful yung programa ng DTTB, if yung municipality ba namin is nakaahon na when it comes to health challenges, especially kapag tumaas na yung aming immunization and vaccination coverage, both sa mga infants and mga mothers, no? So tinitignan din ng DOH kapag meron tayong kumbaga tinatawag na quantitative data, ito yung mga numero, yung mga numbers, kapag tumaas na yung mga nakaahon sa mga sakit at mga nakaalam na mga magagandang pamamaraan ng panggagamot, no? At yung mga health practices natin. Meron din tayong tinatawag na qualitative feedbacks, no? So tinitignan din ng DOH, ina-ask niya yung mga LCEs, local chief executives, yung mga municipal health officers, even kami, mga DTTBs, merong constant monitoring and evaluation na ginaganap ang DOH even monthly, even quarterly. Pinupuntahan pa nga kami on the field, kinakamusta, Doc,
kamusta yung experience mo dito? Ayan. So, nilalaan talaga yung oras para kamustahin kami at ano pa yung mga problema na kinakaharap namin para masolusyonan during our DTTB journey. So, hindi pa niya tinatapos yung whole talaga na 3 years bago kami tanungin kung anong mga programa yung mga problema because that is aksaya na ng panahon kasi hindi na namin maa-apply yung mga feedbacks. So, sila, dinidinig talaga nila, pinupuntahan nila kami in the middle ng aming journey. Tapos, nalalaman ng DOH na successful talaga is if naging health literate na rin yung pamayanan, naging self-sustaining na sila. Kumbaga hindi na sila aasa sa mga masyadong tawag nito. Hindi na sila tatawagin pa, kusang tatawagin na uy magpa-check up kayo. Kumbaga sila mismo may enhanced health-seeking behavior na rin sila, no? So, ang daming mga pamamaraan ng DOH para masabing successful ang DTTB program. Next question po, Doc. Ano naman po yung mga hakbang ng DOH na upang mas palawakin pa po ang programang ito? Mga hakbang ng DOH para mapalawak ang ating DTTB program. First is, kinakailangan natin yung collaboration talaga with the LGU. Paigtingin palalo, strengthen yung coordination natin sa LGU kasi it's a shared responsibility after all, no? LGU and DOH. At siguro, mas, na ngayon ng DOH mas enhanced na kanilang yung kamustahan, kumbaga sa amin, sa DTTBs, kasi hindi natin mapagkakaila na ang damin ring Doctor to the Barrio na hindi kinaya yung ating programa, no? Ang daming health issues, emotional, no, and physical. So, mas pinapaigting yung kamustahan sa amin with DTTBs ng DOH. And ibang pamamaraan pa kung paano palawak pa siguro is yung DOH ngayon, mas marami ng mga munisipyo ang nakaka-receive, no? Halos lahat na siguro ng mga municipalities within the region, kahit sa ibang mga regions or ibang mga lugar, ang nagkakaroon ng DTTB or Doctor to the Barrio at nakakatulong ito mahigit, lalo pa sa community members talaga. Ayun, thank you so much po. At this point, we will give the floor po sa ating mga media partners na nandito po sa ating venue. May I remind lang po sa ating mga media friends to please state your name before shooting your question and your media entity. Yes po. For the first question, Ms. Grace. Good morning, Doc. Grace Torata from NDBC. So far po, yung mga DTTB, kumusta naman po yung mga kagamitan? May sapat ba na kagamitan ang mga pasilidad, yung mga rural health units, kung saan na-assign ang mga doctor to the barrio? Magandang tanong yan, ma'am, no? Kasi isa sa mga tinitignan ng DOH sa pagbibigay ng Doctor to the Barrio sa ating mga municipality is if enough ba ang health facilities, infrastructure-wise, or mga medicines, or mga iba pang manpower, for example, no? Sa ating municipality. Well, for my experience, actually, gusto ko mang sabihin enough siya, pero it will never be enough, lalo pa very evolving yung mga issues, social issues and health inequities na kinakaharap ng ating municipality. So, kagaya ngayon, enough na siya nung time na nasupplyan ako or nasupplyan yung lugar namin ng isang doctor to the barrio, pero as we age, as we evolve sa ating municipality, dumarami rin yung ating mga super health centers, no? Nagkakaroon tayo ng mga super health centers na binibigay ng DOH na kailangan ng suporta ng LGU. Hindi naman po lahat ng LGU may kaparehong kakayahan or yung mga funding capacities, no? So, may iilan talagang mga LGU na hindi enough or kulang yung manpower. Kung hindi man kulang yung manpower, dun sila nagkukulang sa supply ng medisina, sa supply ng kanilang mga ibang equipment, no? So, mga x-ray, etc. So, kailangan nating maging aware na bukod dito sa programang ito, hindi kasi yung DTTB program is yung cure for all, no? Gusto ko naman din siyang i-acknowledge, pero on my own personal analysis, yung DTTB program kasi is nagiging band-aid solution, no? So, hindi siya yung konkreto at pangmatagalang lunas sa pagkakaroon ng equal distribution ng mga doktor sa ating bansa. However, ito po ay nakakatulong lang din para mabigyan ng ideya yung mga munisipyo, yung mga LGUs natin na ito na
pinahiram na tayo ng DOH, binigyan tayo ng opportunity na magkaroon ng DTTB, DOH yung nagpapasweldo, tapos ibibigay pa sa inyo yung services gamit ang kanyang kakayahan. So might as well, bigyan ng ponduhan yung mga plantilla positions ng mga doktor to the barrio sa inyong LGU kasi after ng 3 years, ito yung problema rin eh. After 3 years, paano kami? Meron tayong pre-deployment plan pero yung LGU walang retention plan. No? So ito rin yung mga problemang kinakaharap at ito yung masasabi kong kakulangan talaga din sa part ng mga ibang LGU na walang planong i-absorb yung kanilang mga doctor to the barrio. So kakulangan din siya in terms of manpower. Additional question, Yes Doc. po, ma'am. Paano po hinahanda ng DOH yung mga DTTB sa psychosocial challenges o stress na naa-assign sa mga remote areas? Well, sa orientation program namin, sa aming batch, at sa mga succeeding batches na rin na tapos after namin, yung DOH, nagkakandak sila ng orientation na pine-present lahat ng mga available communities na pwedeng pasukan ng DTTB. So may mga options yan. Tapos doon sa mga PowerPoint presentations, tinitignan, isinasaad doon with the help of our DMOs or mga Development Management Officers, tinitignan, isinasaad at binibigyan doon ng idea ang mga DTTBs na itong lugar na to, itong municipality na to, merong mga ganitong problema. So, ayan ba is okay ba sa'yo? Kaya mo bang solusyonan o kaya mo bang makipag-adapt sa ganyan? Kasi kapag hindi, at the end of the day, ikaw lang din ang kawawa, no? So, as doctors, tinitignan din namin, kasi patient first muna, no? Pero tinitignan din namin yung side na paano rin kami in the long run. Baka hindi kami makapagserbisyo kapag kulang yung mga as guidance or assistance in terms of our mental health. So, in terms of psychosocial na aspeto, yung DOH nakakatulong kasi meron kaming kamustahan. So, meron kaming preceptorialship. Yung mga gumagawa nito is yung mga family medicine doctors din ng central office. Tapos, every weekend, meron kaming mga kamustahan or Zoom sessions with them, no? One-on-one yan, counseling. Kamusta ka? Anong mga problema dyan? Pwede naming masolusyonan ba? Makakapag-suggest kami sa central office para in the long run or during our journey, nasusolusyonan agad. Isa pa, Doc. Yes, ma'am. Ano po ba ang mga serbisyo na pwedeng ma-avail ng community o ng mga tao sa inyong mga area? Kasi baka yung iba hindi alam na mayroon palang doctor to the barrio at libre. Yes, magandang tanong din po yan, ma'am, no? So, in terms of primary healthcare services, ang dami-daming mga serbisyo bukod sa libre yung medical consultation, libre yung mga laboratories, libre yung mga gamot, lalo na ngayon meron tayong Yakap Caravan na ginaganap sa mga munisipyo. Meron din tayong mga free immunizations and vaccinations, lalo sa mga infants and mga mothers natin. Meron din tayong mga counseling services sa mga youth, lalo na ngayon, adolescent stage, very evolving yung kanilang mga issues and yung kanilang mga health needs or unmet needs, no? So, meron din tayong ginaganap na mga dental check-ups, no? Bale, lahat ng mga comprehensive health services, meron ng mga municipality, even kami, meron kaming mga pabasa sa nutrition or milk banking services, milk donation activities. Meron din tayong mga bloodletting activities, no? Kinakaharap natin yan always. Ano pa bang mga activities na meron kami? Yung mga Red Cup, yung mga libreng laboratorio na on wheels na mismo, na kami na mismo ang sumusulong sa mga barangay, sa mga komunidad para accessible na yung services. So lahat yan ginagawa ng mga DTTB bukod sa mga administrative tasks, lalo na kung siya ay isang municipal health officer at the same time, at lahat yan ina-avail ng libre ng ating community, no? So, yun po. Nasagot po ba? Okay, next question po tayo. Hello. RJ Umagaptiad from 90.5 Good Vibes Radio. Ang tanong ko po, since na always kayo na-assign sa Farflang kasi yun yung purpose ng Doctor to the Barrio, including po sitio, tama po ba ako, Doc? So, gaano po ba kadalas yung pagbisita natin sa isang barangay para po magbigay ng service? Okay. So, if not every day, halos ako on my part, 3 to 4 times a week ako nagbabarangay, no? So may inilalaan ko talaga yung aking
time sa pagseserbisyo sa barangay kasi doon ako mas kailangan. Blessed and fortunate enough sa aming municipality kasi bukod sa akin, meron kaming municipal health officer na siyang nagmamando doon sa mga administrative tasks, meetings with the mayor and local officials. Meron din kaming isang municipal health officer or tinatawag nating rural health physician then or medical officer na siyang assigned doon sa clinic or sa mismong OPD check-ups na nasa health center. So ako, dinedevote ko yung time ko talaga sa mga health teachings, preventive approaches sa mga barangay. So mga around 3 to 4 times a week ako nagbabarangay po. Tapos whole day po yan. No? Sakaling kasi may mga lakad-lakarin ka pa, meron ka pang mga susuungin mga so dinedevote ko yung time na yon, naka-TO kami niyan. So need talaga i-assess siya kasi yun naman talaga yung programa kung saan kami na Doctor to the Barrio. So susuungin lahat ng mga sityos ng mga purok para makapaglingkod bayan. So maliban doon kasi kayo yung nagiging way ng ating mga LGU upang malaman yung mga sitwasyon doon sa far-flung areas. Kasi we all know naman hindi lahat ng mga politicians makakarating doon sa lugar. So ano ba yung mga concern na na-raise din sa inyo ng mga mamamayan na napaabot niyo po sa LGU na na-actionan na? Well, yung major concern talaga is actually nakakalungkot na maisip na kapag nakakapunta ka doon sa mga sityo na yon, sasabihin nila, uy, doktor pala ito. First time namin makakakita ng doktor. So, very sad na ganun yung realidad sa buhay. Pero at the same time, very challenging and very enlightening kasi susubukin ka talaga. Susubukin yung determination and commitment mo to public service. Meron din kasing kinakaharap na problema kapag pumupunta kami sa mga sityo, may mga problemang kultural. No? Taliwas sa mga paniniwala kasi yun na yung nakasanayan, yun na yung tradisyon. So mahirap siyang tibagin, pero it's a challenge na pilit din namin at the same time ngayon, currently, ginagawa ng paraan na taliwas sa modernong medisina, kumbaga, yung mga treatment and mga malpractice, yun yung mga health challenges. Bukod sa suporta ng LGU na limitado lang din na napupunta doon sa mga sityo, ang dami-daming problema na kinakaharap and misconceptions, mga myths, yun talaga yung kinakaharap namin doon sa mga sityo. Good morning po, Doc. Yes po, good Charlie morning po. Nacabarientos po from Philippine Information Agency. Doc, question ko lang po, ano po yung mga advantages ng pagiging Doctors to the Barrio program po? Okay. Are we talking about the benefits ba? So mga benefits ng Doctor to the Barrio. Well, in accordance sa salary standardization ng DOH at ng gobyerno, a Doctor to the Barrio receives salary grade 24 na benefit. At the same time, meron kaming travel, lodging, housing, and clothing allowance from the DOH. Meron ding counterpart, yung LGU dyan. So, bibigyan ka ng allowance or, kumbaga, honorarium monthly. No? So, nakamuwa kasi yan, naka-memorandum of agreement ng LGU within and DOH. Benefits din na I think, bukod sa mga technicalities na ganun, meron din kasi kaming mga training careers and opportunities. No? For example na lang, sa 3 years namin na naglingkod as DTTB, yung first year namin as Doctor to the Barrio, meron kaming family medicine and community health na pre-residency o kumbaga residency learning opportunity. 1 year yan siya. Tapos may option kaming pwede naming i-continue after our DTTB journey, yung family medicine training na yan, kakaltas na yan sa 1 taon doon sa 3 to 4 years na FAMED training, ng residency training. Yung next 2 years naman, sa 3 years namin na naglingkod, meron kami pong libreng postgraduate studies, masters in public health or masters in public management, major in health governance, na libreng pinupondohan ng DOH. So sa mga respective schools like UP or Ateneo, So isa yon sa mga benefits na I think very helpful sa personal growth and career development aside sa mga tinatamasang benefits din ng LGU sa amin. So sobrang blessed na ganun po yung pagkilala nila sa isang Doctor to the Barrio na hindi nila kinakalimutan yung mga needs, lalo na yung mga challenges ng isang public health physician. Yun lang po. Thank you. Do we have additional question po from our media partners?
Yes po, sir. Since maganda naman talaga yung program natin, no? Pero may mga bago kasi tayong labas na mga doktor. Paano po natin yun mai-encourage sila, Doc? Kasi ang isip ng mga bagong graduate, syempre kailangan nila muna magpaganda, magpagwapo. Dapat sa aircon kami, no? Pero to the barrio, kadalasan nasa taas ng bukid, paano po natin yun ma-encourage? Well, for the record, hindi po ako scholar ng DOH, no? Isa po akong walk-in applicant sa Doctor to the Barrio program. Dati, tumatanggap sila ng walk-in applicant. Pero sa dinami-dami ng ating DOH scholars na magre-return service, hindi na ata tumatanggap ang DOH ngayon ng mga walk-in applicants. Yung mga ano na lang, yung mga DOH scholars, yun na sila yung magre-return service. So, maging DOH scholar ka man or hindi ka man DOH scholar, kung gusto mong maglingkod bayan sa pagiging public health physician or primary care physician, hanapin ninyo yung sarili ninyo doon sa inyong career plan, no? Dapat meron career path. So sa pagiging doktor, kung bago ka nakapasa sa licensing or sa mga physician licensure examination, first i-enjoy mo muna yung feeling, no? Kasi syempre, gets ko naman yung iba nagbabakasyon agad, yung iba muna, kasi sobrang matrabaho talaga yung aming physician licensure examination. Pero kapag nahanap mo na yung sarili mo, nahanap mo na yung career path mo, tumingin ka sa paligid. No? Hindi naman tayo bulag. Tumingin kayo sa paligid, tignan nyo, ang dami-daming problema na nasa grounds. Although hindi ko naman sinisisi yung mga ibang nagpo-proceed sa kanilang private practice because personal nyo naman yon, di ba? Pero sa akin kasi on my personal perspective, naging volunteer doctor ako, no, sa aming munisipyo before ako naging doctor to the barrio. Naglingkod ako sa pamamagitan ng pag-screen ng mga pasyente sa COVID-19 vaccination. Nag-screening committee ako dyan. Naging manager din ako ng mga local health programs na kumbaga contractual, no? So hindi pa ako doctor to the barrio under the DOH noon. So sa akin, sa sarili ko, as I go along sa journey ko na yon, nakita ko, kaya ko pala, parang may makakaya pa akong magampanan or magbigay para masolusyonan yung mga problema on the ground. Kasi nakita ko na no? Nakita ko, naging aware ako, naintindihan ko kung ano yung mga problemang kinakaharap ng ating mga tao. Kasi yung mga tao naman kapag pumupunta sa amin bilang mga public health physicians, hindi naman lahat may sakit. No? Lahat gusto lang ma-address yung anxiety o yung kanilang fears, no, na tinatawag. So, parang nakita ko yung sarili ko doon no, na makipag-usap sa kanila. Parang nakikita ko yung sarili ko na people person pala ako. Parang gusto kong kausapin si ma'am bago tayo manggamot, no? Because communication heals, no? So, una pa lang, tinatry na namin i-address yung kanilang mga fears and anxieties. So, ako, nakita ko yung sarili ko na pwede ako dito sa public health. Parang na-embrace ko na siya. Because to be honest, nung nag-aaral ako ng medisina, para ito sa mga new graduates, hindi naman talaga natin, di ba, na makikita yung sarili natin kung ano talaga yung ipoproceed natin na practice. Yung iba nga, nakakapasa ng PLE, hindi pa alam kung magpo-proceed ng pediatrics, OB-GYN, or internist, no? Yung iba, lost pa yan. And it's okay, no? Kasi hindi lang naman kayo ang nakaka-feel or nakakaramdam ng ng mga ganyang ideya, no? So, kung ako, hanapin niyo muna yung sarili ninyo, kung saan kayo, saang niche ba, mas okay yung inyong career path. Kung yung tatahak, iisipin mo gabi-gabi, gusto ko bang gigisingin ako 3 a.m. para mag-opera, mga ganun. So, hindi madali na makapag-isip kung anong landas ang tatahakin mo post-exam, no? So, kung sa akin, mas nakikita ko kasi na preventive approach mas okay kasi ang daming mga sakit, ang daming mga paghihirap na kayang solusyonan sa public health. So, kaya inihikayat ko ang mga fresh graduates na kung hindi pa naman kayo nakapag-isip ng inyong mga specializations, pwede nating ilubog or i-immerse natin yung mga selves natin sa
problemang systemic sa ating lipunan, no? So, mag-immerse muna tayo sa mga public health kasi mas mainam na alamin natin yung problema on the ground before tayo mag-proceed or move on sa ating mga specializations. Thank you so much po, Doc. Welcome po. Can we give a hand po? Para ang galing ni Doc. No wonder po bakit kayo na-awardan bilang most outstanding DTTB program doctor po. At may tanong pa lang po, Doc. Ano po yung award na to? Kanina po natin mini-mention pero we never discuss kung ano at paano po kayo nasali doon sa most outstanding doctors to the barrio. Ang most outstanding doctor to the barrio in the Philippines na parangal ay isa itong pagkilala ng Department of Health Philippines sa mga doktor under the Doctor to the Barrios program ng DOH, no, na lahat ng mga doktor na yon nakasali or na nominate is meron silang mga extraordinary na innovations na nagawa sa lipunan, no? Because on my part, on my end, siguro naisip ko nung time na yun na in-announce sa amin ng HRDU na meron palang ganitong award, lahat kami in-encourage na mag-apply, no? Kasi para ma-validate din naman yung aming mga hardship, ma-validate or makilala man lang itong mga stories na ganito. Kasi hindi natin alam yung mga opportunities na ganito darating. So, why not apply para in the long run ma-inspire yung mga ibang DTTBs to do the same or to do better, no? So, sa akin on my part, tatlo kasi yung mantra ko when it comes to serving in public service. Number one is yung exemplary na transformational leadership. Yan yung gusto kong yung practice what you preach, kumbaga, no? Kinakailangan na makita nila na ginagawa mo to, sinusunod mo to, yung inyong mga sinasabi sa mga OPD check-ups, no? So, number two is collaboration. Hindi ibig sabihin na DTTB ka, ikaw na talaga yung pag-asa nila dyan sa lugar na yan. Of course, you have to collaborate. Ang dami nating mga public-private partnerships na kinakailangan nating itap, no? Igawin natin silang, kumbaga, instrumento para maihatid yung mga quality health services. Kasi yung mga LGUs paminsan, hindi naman lahat as we said earlier, may kakayanan na pondohan yung mga services. So, kailangan natin yung mga private help, no? Yung mga private institutions. So, collaboration, isa yan sa mga naging edge kung bakit tayo napili, no? Na maging outstanding. At yung third or pangatlo is innovation. Sa innovation, ang dami kong naisip before pa lang sumalang sa Doctor to the Barrio. So, masasabi ko siguro lahat ng mga innovative best practices ko na naisagawa, inline siya with health promotion, no? Kasi yun naman talaga yung approach natin o preventive natin in terms of universal healthcare or sa mantra natin sa DOH is preventive yung approach, hindi na curative. So yung mga innovative practices and innovations ko siguro na ginawa para mapili po na maging outstanding doctor to the barrio is una, isinagawa ko yung mismo sa amin, sa aming municipality. Meron kaming Mlang Sweet Club. Tapos, ginawa namin siyang Mlang Sweetheart Club. Okay? Kasi yung Mlang Sweet Club, diabetic club siya ng mga patients daming may diabetes. Ngayon, ginawa na namin siyang Mlang Sweetheart Club kasi yung mga diabetic patients namin, mostly hypertensive patients rin. So, yung Mlang Sweet Club, ginawa nating Sweetheart Club. So, health promotion din yan, no? So, aside from that, gumawa ako ng mga sarili ko mismong mga instructional materials, no? Gumawa ako ng mga PowerPoint presentations na fit and tailored fit talaga doon sa community. So lahat yan, dengue, HIV, malnutrition, lahat yan, teenage pregnancy, mga ganon. Lahat yan ginawan ko ng instructional materials and charts na maiintindihan ng mga layman or ng mga bata kahit hindi sila nakapag-aral o yung mga out-of-school youth, no? Aside from that, naging instrumento din tayo sa ating Mlang Runners Club, no? So maging physically fit, lahat yan sinalihan, no? So itong Mlang Runners Club,
ginawa to namin ng aming mga kasamahan sa RHU, lalo na with the leadership of our MHO, Dr. Glicerio Sotea Jr., no? Na maging fit, maging active yung mga RHU staff, at ngayon LGU staff na yung aming na-transform, no? Hindi lang siya within the community or sa aming office, maging sa LGU na parang every month na meron na kaming fun run activities, no? May iba weekly, mga linggo ng kabataan, lahat ini-insert talaga yung fun run activities. So yung running club na yon naging community health club na rin siya para at least ma-inspire namin yung mga bata. Start them young, no? Ma-inspire natin yung mga bata na sumali sa ating physical fitness club. And aside from that, naging instrumento din tayo sa pag-enact ng mga polisiya sa ating lugar, especially institutionalizing BHW and BNS retention program, no? Kinakailangan natin yan dahil lagi tayong may mga eleksyon at hindi lahat ng mga leader natin sumasang-ayon, or yung mga BHW natin may magandang relasyon sa kanilang mga leader. So, pinoprotektahan natin yung kanilang posisyon, pinoprotektahan natin yung kanilang mga karapatan at yung kanilang mga trainings na hindi na masayang, hindi na ma-turn over sa ibang mga BHWs and BNS. So, na-institutionalize natin na bigyan sila ng magandang programa, no, na polisiya na meron silang mismong kumbaga meron silang mismong posisyon sa ating lipunan. Meron din tayong mga polisiya na in-enact, especially yung mandatory basic compulsory vaccination para sa mga infants and children below 8 years old, no? Naging polisiya na po 'yan sa aming lugar. At bukod diyan, ano pa ba? Meron kaming comprehensive healthcare services. Kumbaga, lahat-lahat ng mga aktibidades in terms of health, ginagampanan namin sa mga purok, sa mga sitio. Lahat na yon, may dental, merong red cup, o yung mga renal, yung sa mga libreng urinary and laboratory services such as urinalysis and FBS or fasting blood sugar. And meron din tayong ginagampanan na pabasa sa nutrition, milk banking activities, bloodletting activities, at the same time yung medical consultation. So actively yan everyday sa mga barangay, dinadala lahat namin. Kumbaga, yung mismong RHU, pinapalasap namin sa barangay na hindi na sila pupunta sa amin. Kami yung pupunta, lahat ng mga serbisyo available and accessible. So isa yan sa mga, yun yung mga naalala kong mga innovations. Meron pa po pala. Ito, health promotion talaga ito na initiative. Every Wednesday, from 12 to 1 p.m., nagiging co-host ako sa aming local radio health program. At doon, nadidiscuss namin lahat ng mga health issues na kunyari may outbreak sa aming lugar, may measles outbreak. Lahat yan tinutugunan. Kagaya na lamang ito ng Kapihan with the Media na inisyatibo ng DOH at ng PIA, no? So, ginagampanan namin na masolusyonan lahat ng mga suggestions, comments online, no? So, 12 to 1 p.m. yan, hindi na nga kami nagla-lunch or nag-a-advance lunch na lang kami para at least maihatid, mai-correct yung mga kuro-kuro na mga mali about sa mga health issues and inequities sa ating kinakaharap sa lipunan. So I think yun yung mga naging advantage. And to be honest, medyo organized din kasi ako when it comes to documents, no? So kapag may mga programa kami, ini-inspire ko yung mga RHU members and staff namin na mag-document tayo, no? Mag-picture kasi hindi naman siya yung personal lang na gain na mag-picture-picture ka sa mga ganyan. Kasi I believe a program is kung a program is well documented, na ito naganap talaga, no? So a program is not did not happen if it's not documented well. So yun talaga naging resibo ko yan sa mga ipinadala kong MOVs or means of verifications nung nag-apply ako bilang nominee ng Outstanding Dr. Tito Barrio na award. Ayan, congratulations po, Doc. And well-deserved po sa dami po ng mga innovations. And yes po, we really hope and pray po na sana mas madami pa po ang doktor ang katulad po ninyo na may puso po in serving our people po. So at this point, may additional question pa po tayo? Wala. If wala na po, Doc, baka may gusto po kayong i-plug, may mga programs po, and message na lang po ninyo sa ating mga viewers online.
Sa mga viewers po natin online, sa mga nanonood po, magandang umaga po ulit sa inyong lahat. Message ko lang po, yung health services o yung pagkamit ng maganda at dekalidad na serbisyong medikal sa ating kalusugan, basic human right po natin iyan. No? Kailangan po nating alamin yung ating mga karapatan para po gamit natin ng maayos at maisapatupad natin at makaranas tayo ng magandang kalusugan. No? Meron tayong mga basic health na facilities such as mga rural health centers or RHUs and mga barangay health units na pwede nating puntahan kung hindi man sila makakatulong on their end sa kanilang depende sa gravity ng inyong sitwasyon, pwede silang makapag-refer into higher institutions, pwede namin yung gawin. No? Libre po ang konsultasyon, libre po ang mga gamot, libre po ang mga laboratorio, kinakailangan nyo lang pong kumonsulta no, sa ating mga barangay health workers para po matugunan tayo. So, I believe na health is a human right at kinakailangan natin, deserve po natin mamamayang Pilipino na magkaroon ng dekalidad, tunay at genuine na public health service when it comes to healthcare. All right, thank you. Once again, congratulations po and thank you to our guest, Dr. Alan M. Valdez. Thank you din po sa ating mga media partners na nandito, sa mga viewers po natin online, and to our Filipino Sign Language interpreters, Sir Charlon, maraming salamat po. So dito na po nagtatapos ang ating kapihan ngayong araw. Sa ngalan po ni Department of Health Center for Health and Development Soxurgen, Regional Director Dr. Aristides Concepcion Tan, at PIA Regional Head Brian E. Abquilan. Ako po si Aurea Marie Belhera at ito ang Kapihan with the Media.